Kayo po ay nakatutok na sa opinion mo, opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. Mayroon na naman po tayong mga topic, mga issue na bibigyang opinion ngayong araw po ng Lunes. Pero bago po tayo dumako sa mga may init na balita at may init na issue, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong kwento na ibabahagi sa inyo ngayong araw ay tungkol po sa isang magkapatid. May magkapatid na parehong ang business nila ay bigasan. Kalaunay, nalaman po ng bawat isa sa kanila na tumutumal at hindi na maganda ang takbo ng business nila pareho dahil sa dami na rin ang kakumpetensya nila. Yung sa panganay na magkapatid, bilang panganay, inaisipan niya na tulungan yung kapatid niya. Ang ginagawa po niya, tuwing gabi ay kumukuha siya ng ilang kilo ng bigas mula sa bigasan niya at inilalagay ito ng patago sa storage ng bigasan ng kapatid niya. Ilang gabi niya po yung ginawa tuwing gabi, Ilang gabi din na tuwing gabi nagpupunta siya ng palihim doon sa bigasan ng kanyang kapatid upang maglagay ng bigas doon po sa storage nito, Pero napansin niya na parang hindi nababawasan yung bigas niya, samantalang ang dami na niyang naibigay doon sa kapatid niya. Pero kahit na nagtataka, nagpatuloy lang po yung panganay sa pagbibigay, patagong pagbibigay ng ilang kilo ng bigas sa kanyang kapatid. Hanggang po sa isang gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasalubong silang magkapatid, nagkagulatan. At napansin ni panganay na itong kapatid niyang bunso ay may dala ring ilang kilo ng bigas. Doon niya napagtanto na kaya pala hindi nauubos yung bigas niya kahit gabi-gabi siyang naglalagay sa storage ng bigasan ng kanyang kapatid. Ay patago rin palang nagbibigay ng bigas sa kanya ang kanyang kapatid. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwentong ito? Ipinapaalala po nito na kapag bukal sa puso ang pagtulong at pagbibigay, ay hindi ka talaga nauubusan. Parang kung gaano karaming bigas ang ibinibigay mo, ganoon din ang bumabalik sa'yo. Minsan pa nga, mas higit pa. Sa halip na magkompetensya o mag-inggitan, mas malayo po ang mararating kapag nagtutulungan. Minsan sa buhay, pareho po tayong may pinagdaraanan, parehong pagod, parehong naghihigpit ng sinturon, pero doon po nasusubok yung pagiging matulungin. Hindi naman po kailangan na maging sobra ang yaman o maging wala po tayong problema para makatulong. Tulad ng magkapatid sa kwento, kahit parehas po silang may problema sa negosyo, kahit pareho silang kapos, pinili po nilang magbigay ng palihim. Kasi alam nila, mas kailangan ng tulong ng bawat isa. Ang pagtulong naman po, walang presyo, walang minimum na amount o halaga na kailangan. Ano mang kaya mong maibigay, lubos na pong pasasalamatan ng taong iyong natulungan. Kahit nga po hindi pera minsan yung simpleng pagbibigay ng oras o payo, pagpapagaan ng loob sa isang tao, yung makikinig ka lang ba sa problema niya, malaking bagay na rin po, isang uri na rin po yun ng pagtulong. Hindi po natin alam, napapagaan na po natin ang pasanin ng iba. Kaya mga kanyusik, kung may pagkakataon tayong makatulong, gawin po natin. Pero syempre, maging maingat din po dahil sa panahon ngayon,
may mga nananamantala rin sa pagiging maawain ng mga tao. Kunwari, nanghihingi ng tulong, kunwari nangangailangan, pero nanluloko na pala ng kapwa. Mas marami pa rin po, no? Pero kahit sa kabila po nito, no, mga kanyusik, na may mga iilan na talagang nananamantala, ako naman po ay naniniwala po ko na mas marami pa rin po talaga yung mga mabubuti sa mundo. Sabi nga po mga kanyusik, the more you give, the more you receive. Yan, lagi po nating naririnig yan. Hindi man tayo naghahangad ng kapalit sa ating pagtulong, pero nakikita po ng Diyos ang kabutihan natin. Siya na po ang bahalang magbalik ng biyaya na siksik, liglig at umaapaw. Ang ating pong verse of the day ay Hebrews chapter 13 verse 16. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan, kaya minsan parang nagdadalawang isip po tayo kung tutulong tayo sa ating kapwa, lalo na kung tayo mismo ay kapos din. Pero ipinapaalala po sa atin ng talatang ito na ang kabutihan at pagbibigay ay mga sakripisyong nakalulugod po sa Diyos. Hindi palaging madali ang tumulong, lalo na kung tayo mismo ay may pinagdaraanan. Ngunit sa tuwing ibinabahagi po natin ang ating oras, lakas, at yung maliit na halaga na kung ano man ang mayroon tayo, ipinapakita po natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating kapwa. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.